kalaki. Mahigit isang tangkal. Blue crab tsaka red crab. So what's up mga kasipat? So nagbabalik na naman po ako, ang inyong kasipat. So punta lang tayo dito sa dagat dito malapit sa amin. And kaya ako po dalang pana ko hindi para manghuli ng isda kundi yung target ko kasi yung mga karakugan o yung Philippine abalone. And manguha nga pala tayo mga kasipat ng sa tabing dagat doon sa may batuhan. Yan ang mga target nating hulihin ngayong gabing ito sa episode na ito, hindi ang mga isda. Kasi ang dulo kasi ng tunod ng pana ko mga kasipat ay concrete nail na pinatilos. So maganda itong panghuli o pangkuha ng mga karakugan o Philippine abalone. Matibay kasi kumapit yung mga ganun na karakugan o Philippine abalone. So samahan nyo ako mga kasipat sa adventure na to. At sana magustuhan nyo itong latest episode ng vlog ko na ito. So let's go, magsisimulan tayo maghanap. At pagtapos nga pala natin mga kasipat maglakad ng ilang minuto ay nakakita agad tayo ng karakugan o Philippine abalone. Ito nga pala yung tinatawag na karakugan dito sa amin sa Mindoro mga kasipat. So kahawig kasi siya ng abalone sa Korea. Ganyan na ganyan yung itsura mga kasipat ng abalone sa Korea. Ang pinagkaiba lang nun ay wala yung matigas na part sa likod. Ito kasing karakugan dito sa amin sa Mindoro ay may matigas na part sa likod. Madalas nga pala itong nakadikit at kumakapit sa mga batuhang ganito sa tabing dagat. Yung malalaking bato na may mga surface na ganito. And madalas din sumisiksik sa mga butas-butas kaya mahirap po itong kunin. Talagang kailangan ng tiyaga sa pagkuha nito mga kasipat. Mahigpit din kasi itong dumikit sa mga bato. Sobrang higpit talaga kumapit kasi pag kamay lang ang ginamit mo pang tanggal nito, hindi mo talaga siya makukuha agad-agad. Masusugatan ka pa kasi baka mahiwa pa yung balat mo sa pagkuha nito. Napakatibay kasi ang kapit nito at talagang mahihirapan kang kunin ito mga kasipat. Ako kasi may dala akong pana dito sa episode na to kaya ginamit ko yung tunod ko na ang dulo ay concrete nail na matulis kaya madali ko nakukuha. At pagtapos ko makuha yung unang karakugan o Philippine abalone mga kasipat ay may nakita ulit akong karakugan dito sa may bato na malapit dun sa pinagkuhaan ko nung unang nahuli natin ng karakugan. Ayan. Ito ay hindi kagaya nung unang nahuli natin kasi yung unang nahuli natin nakasiksik sa butas. Ito naman lantad na lantad kaya madali lang itong kunin. Swerte mo mga kasipat pag nakakita kayo ng ganito na hindi nakasiksik sa butas. Madali lang siyang kunin kasi hindi ka napapahirapan itong magdudukot. Mag-comment nga kayo mga kasipat kung nakatikim o nakakain na kayo ng ganito dyan sa inyong probinsya, sa inyong lugar. At i-comment nyo kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakaabot itong video na to. Sa mga hindi pa po nakakatikim o nakakain ng ganitong bagay sa tabing dagat ay masarap po ito mga kasipat. Medyo matigas lang yung gilid niya pero ang gitna niya malambot and malutong tsaka malasa po. So bali nakakadalawa na tayong karakugan mga kasipat and then may nagpakita ulit dito mga kasipat. Ayan, nakatago sa bato, sa butas ng bato. Ito ang mahirap-hirap na kunin mga kasipat. Kailangan talaga matyaga at matiisin ka sa pagkuha nito. Kaya ako tinaga ko tong kunin mga kasipat. Kasi sayang din naman ito, pang ulam din to, malasa kasi to, tsaka masarap. Sa inyong lugar kapag nakakakita kayo nito sa tabing dagat kapag kayo nangangilaw mga kasipat, kunin nyo po itong ganito kasi kinakain po ito, hindi po ito nakakalasan. At yung nakikita po sa gitna niya pag medyo natusok nyo yung gitnang bahagi niya ay may lalabas po na kulay black, kinakain po yun. Wala pong tapon dito kundi yung nasa ibabaw niya mga kasipat na matigas na parang shell. Tsaka yung parang lumot or magaspang na surface sa pinakabalat niya na kapag niluto mo siya ay pwede mo siyang tanggalin bago mo kainin. Tinatanggal po yun mga kasipat yung parang magaspang na surface sa balat niya. Dito sa part na to ay masyado talaga akong pinahirapan ng karakugan na ito mga kasipat kasi talagang nakasiksik siya sa bato. Pag ganito kasi ang pistuhan, mahirap talaga tong kunin. Talagang magtsatsaga ka.
Tingnan nyo naman, tinusok ko ng tunod ng pana ko, hindi pa rin makuha. Naisipan ko nga pala mga kasipat na ito na muna ang kunin or hulihin kasi nagsasawa na rin ako sa isda. Ilang araw na rin kasi puro isda ang ulam dito sa amin. Kaya sumubok naman tayo ng iba syempre. Dito nga mga kasipat ay talagang pinahirapan ako ng karakugan na ito. Talagang natagalan ako bago siya makuha. Ang nangyari pa nga dyan mga kasipat ay nagkalasog-lasog na yata ang parte ng katawan nito. Ayan, nakuha ko na rin naman siya mga kasipat. Pero ganyan ang itsura niya. Nagkalasog-lasog na, nagkabungi-bungi na yung mga gilid niya. Pagtapos ko naman mga kasipat makuha yung isa na pinahirapan ako, meron pa palang mas naghihintay na mas mahirap makuha. Ayan o. Yung mga ganyang pwestuhan mga kasipat ang mahirap na makuha kasi maliit na butas yung pinasukan nila. Tapos ang kipot pa ng paglulusutan mo ng tunod kaya talagang tiyagaan talaga ang labanan mga kasipat sa panguha ng gantong pagkain or exotic food. And at nung pinilit kong hugutin, nakuha ko naman. Abalone ng Mindoro yan mga kasipat kasi andito ako sa Mindoro and kahawig talaga siya ng abalone sa Korea. And dyan pagtapos ko makuha yun ay nakakita ako dito ng sihi. Malaki na yung sihi na yun mga kasipat kaya kinuha ko na rin. Usong-uso nga pala mga kasipat na kunin yan dito sa aming barangay dito sa Taymaan sa Mambura Occidental Mindoro. Napakasarap kasi yung mga sihi na yun at yung karakugan. At dito nakakita ulit ako mga kasipat ng isa pang karakugan ulit. Talagang nagpapakita sila sa akin, talagang gustong magpahuli. At yan, madali lang makuha kasi lantad na lantad yung pistuhan mga kasipat. Yun nga palang crab na nakapatong kanina sa bato, hindi ko po yun hinuli kasi hindi ko po yun kilala. Mahirap mangahas kasi baka delikado at nakakalason. Binidyohan ko lang po yun. Grabe makakapit. Kuha. Ayan, ganyan ang itsura niya mga kasipat oh. Sarap niyan. Luto ka mamaya sa akin. Ito kung saan natatanggal yung pinakaibabaw niya na yan. Ito pa mga kasipat oh, may nakita ulit akong karakugan na yan. Mas malaki dun sa una kong nakuha. Ayan. Sa inyong lugar mayroon din ba ng ganitong nakakain na exotic food? So madalas nga po pala ito nakadikit sa mga ganitong batok. Makakuha siya dito sa mga batong ganito na malalaki. May mga ganyang surface. Ayan, kukunin natin mga kasipat. Kukunin natin. Gagamitan natin ang pana. Sa puntong ito nga pala mga kasipat ay madami-dami na ang nakuhang karakugan. Saka sihi. Nagalaw pa siya. Ayaw pa yata magpakuha. Ito makukuha natin. Napakadali ko nga pala mga kasipat na nakuha yan kasi lantad lang yung pwesto niya. Madali lang sundutin ang tulad ng pana kaya nakuha ko kaagad yan. Sarap yan, inaalis lang yung pinaka parang bato na yun sa ibabaw niya, matigas kasi yan. Pag nilagay mo yun sa tubig na bulak, matatanggal yan ang kusa yung pinakaibabaw niya. Kasi ito yung kinakain niya, yung laman niya. Sarap niyan. At dito nga mga kasipat ay may nagpakita sa ating taktakin yan. Taktakin po ang tawag dito sa amin yan. Sa inyo mga kasipat, anong tawag sa inyong lugar dyan? Nagbuklat-buklat kasi ako dito ng bato at ayan may nagpakita pang kasamahan. Taktakin po ulit yan. Pag nga po pala kayo kakain nito mga kasipat ay itataktak nyo siya kaya siya tinawag na taktakin. Madali lang po yan na lumabas yung laman pag tinaktak nyo siya. Kasi pag naluto yan nakakawang naman yung pinakataklob niya na parang mata, yung bilog. Eto akala ko may laman, wala pala. Nawaw mali tayo dun mga kasipat. At dito nga pala mga kasipat ay nagbuklat ako nung nagbuklat kaya lang wala nang nagpakita sa atin. Kaya lumipat ulit ako mga kasipat ng pwesto at nandito ako sa may malalaking bato. Ayan may nagpakitang sihi na tigre. Napakasarap po niyan mga kasipat. Lahat po ng laman niyan dala pati umpit. Napakasarap po ng pit niyan, matamis, manamis-namis. Ang tanggal lang dyan yung pinakataklob niya tsaka yung pinakabahay niya or shell. Ayan po, may nagpakita ulit. Sarap niyan. Dito naman mga kasipat sa may bandang babae may nagpakita sa akin na puyod inchik. Puyod inchik po ang tawag dito sa amin yan sa Mindoro. Ayan po, puyod inchik ulit. Pag may nakita kayong ganyang itsura, puyod inchik po yan. Kinakain niyo po yan at napakasarap din ang laman. Medyo mahirap nga lang yung sungkitin. Tapos dito mga kasipat may tigre ulit na malaki na nagpakita sa akin. Kaya kinuha ko kaagad at after nun ay may nagpakita ulit sa atin mga kasipat. Syempre
Yan yung karakugan o abalo ng Mindoro na napakasarap at napakalutong. Nagalaw pa po yan mga kasipat. Oh. Balak yatang humanap ng butas at sumuot. Kala mo hindi kita mahuli ha. Siyempre mabilis si kasipat kaya susundutin na agad natin yan ng tunod ng panako para matanggal yung pagkakadikit niya at makuha natin yan siyempre. Gagamitin natin to. Tanggal dyan. Ayan o. Ganyan lang siya mga kasipat. Grabe mga kasipat, ang tindi talaga nito makakapit sa bato o makadikit. Kinakain po yan. Masarap yan. Yung natanggal natin. May naipon po. Laman niya. Ito po yan mga kasipat. Karakugan. At syempre, gaya ng dati, pagkakuha ko ng karakugan, may nagpakita ulit sa atin tigre na sihi. Ayan, tigre nga pala na sihi ang tawag dito sa amin yan sa Mindoro. Kasi yung shell niya parang kulay ng tigre. Tapos dito mga kasipat, no, nagdikit-dikit na yung mga tigre na sihi. Ang dami niyan mga kasipat, oh. Magkakatabilaan kaya pinanguha ko kasi mga good size na yan, malalaki na yan. Dito mga kasipat may tigre ulit na siya, no? Laki na niya mga kasipat kasi laki ng kuko ko sa hinlalaki na kamay, na daliri. Nahulog pa kaya kinuha natin, sayang yun. Ito pa kala niya siguro hindi siya makikita. Kita ka ni kasipat, syempre, kasipat nga eh. Ayan, kinuha natin mga kasipat kasi masarap yan na pang ulam. Dito nga pala sa part na to mga kasipat ay halos puro sihi na nagpapakita sa akin at wala na ako halos makitang karakugan, naubos ko na yata. Napakasarap nga pala mga kasipat nito kahit tanglad lang or luya na ginayat-get tapos sasabawan mo tapos lalagyan mo ng dahon ng balanoy. Naku, sabaw pa lang mga kasipat, ulam na. Lalo na pagkakuha mo tapos iluluto mo agad sa inyong bahay. Naku, the best mga kasipat. Pag na-try nyong kumain ito talagang uulit-ulit yung hahanap-hanapin nyo talaga mga kasipat to. Kasi isa sa paborito po namin ito din sa aming probinsya ng Mindoro dito sa Mamburao po. Kaya kung meron po nito sa inyo sa tabi-tabi, sa tabing dagat mga kasipat, kunin nyo po, kinakain po yan mga kasipat. Napakasarap po yan and masustansya din po yan. Bago nga pala matapos mga kasipat ang vlog ko na ito ay shoutout na muna kay John Russell De Lara. Tapos shoutout na din mga kasipat kay Arbok TV. Tapos sa mga kaibigan natin vlogger ng Oriental Mindoro, si Katuklaw TV, si Kuya Mangyan Travel Vlog at yung kaibigan natin na taga rito sa amin sa bayan ng Mamburao na si Demon Rider. Shoutout sa inyo mga sir, mga idol at mga bro. Maraming salamat sa inyong suporta at sa panonood sa aking mga vlogs at sa aking FB page din. Salamat ng marami. Dito nga pala mga kasipat sa part na ito ay papauwi na ako sa bahay tapos may nakita ako dito ang anak ng samaral, maliit pa po yan, binidyohan ko lang po yan. Tapos hindi naman po ako nag-expect dito ng isda kasi alam ko madalang talagang isda kasi maliwanag po ang buwan ngayon, pero sana may magpakita dito kahit na ano na pwedeng makain na ihuhulihin natin mga kasipat habang naglalakad tayo papauwi sa bahay. Shoutout ko nga rin pala mga kasipat yung pinsan natin na vlogger na taga Paluan Occidental Mindoro na si Dagud Araya or si Jansel Nunez. Ayan, shoutout sa iyo pinsan. Salamat sa iyong suporta sa aking mga vlogs dito sa YouTube tsaka sa FB page ko. Pinsan, salamat ng marami. God bless sa iyo. Dito nga pala mga kasipat ay papauwi na ako. Naglalakad-lakad ako. May nagpakita ng mga alimasag. Yan, blue crab yan. Wala na yung sipit mga kasipat. Mukhang payat ito at gutom, naghahanap ng makakain. Wala kasi siyang sipit kaya hindi siguro siya makapangain ng ayos. Tanggal kaya halatang payat. Magaan kasi mga kasipat. Pero hinuli na rin natin kasi pampalasa din yan sa sabaw. Blue crab nga pala yung una natin nahuli at dito sa may di kalayuan. Meron pala ditong red crab mga kasipat ito. Sure ito. Mukhang mataba talaga to kasi kompleto ang sipit nito kasi syempre pag may sipit yung mga alimasag na ganito syempre makakapanghuli sila or makakapaghanap sila ng makakain nila, nakain nilang biktimahin. Ito mukhang agresibo at mailap mga kasipat to. Gusto pa ako pahirapan at alam nyo ba mga kasipat, nangyari na ang hindi natin inaasahan, talagang nagtatakbo na ang alimasag na ito.
Hinabol pa nga natin kasi sayang naman kung hindi natin mahuli. Talagang pinahirapan tayo nito mga kasipat dito. Akala ko hindi ko na mahuli itong alimasag na ito mga kasipat eh. Pero pinagtyagaan natin kasi bawat tyaga may nilaga. Kaya syempre, pagtsatsagaan natin ito para mahuli natin ito. Para may pang dagdag tayo na pandurudugtong o pang uulam mga kasipat pag uwi sa bahay syempre. Ito. Ganyan nga lang pala mga kasipat manghuli ang alimasa, ganyan sa may likod mo siya gaganyanin, no? Hahawakan mo siya. Ayan, nahuli na natin to mga kasipat, kaya salamat sa Diyos kasi nahuli natin to. Sayang naman, manghihinayang din tayo kapag hindi natin to nahuli. Good size, matataba mga kasipat. And after ng 5 oras, yan, 5 oras daw. Siyempre, 1 oras lang mahigit mga kasipan na paghanap natin ng mga ulam sa dagat dito malapit sa amin. Eh, eto na mga kasipat yung mga nahuli ko yan, yung mga abalon ng Mindoro or Karakogan. And dito yung mga sihi mga kasipat. Tapos yun nga, may nadagdag dyan mga kasipat nung pauwi na tayo. Nung dumaan tayo sa may dinaanan natin, binalikan natin. May nagpakita naman 2 alimasag. Ayan, ipapakita ko din dito mga kasipat sa video na to. Yan nga pala mga sihi na yan mga kasipat ay mga good size na hindi nga pala ako nanguha ng maliliit niyan kasi alam ko lalaki pa yun at nakakaawa din kasi dadami pa yun. Siyempre pag kinuha natin yung maliliit na yun, hindi na yun makakalaki, sayang naman. Inalaki din kasi mga kasipat yan ng malaki. Kasi pag lumaki yung shell niyan, malaki din yung loob niyan, yung laman niyan. Kaya hindi natin kinukuha yung maliit. And ito naman mga kasipat yung alimasag, yan yung red crab. Ito mataba ito mga kasipat kasi ang bigat niya tsaka kompleto pa yung sipit niya. Ito naman yung blue crab na nahuli ko na isa. Magaan siya, mukhang payat kasi walang sipit mga kasipat. So ayun lang, hanggang dito na lang yung vlog ko. And sana patuloy po kayong sumuporta sa akin.